Dario Umali. Siya rin po ay biniyayaan ng Diyos ng 3 anak. Siya din po ay nakapag-aral at nakapagtapos sa Arroyo Lyceum ng Sekretariat. Naging empleyado ng Municipal Trial Court sa Hayain Nueva Ecija, tapos nalipat bilang local registry clerk ng Hayain Nueva Ecija. Very approachable po ang ating speaker ngayon. Down to earth. Ganun po ang pagkakilala ko sa kanya. At laging may suot ng ngiti. Hindi ko po siya nakita nakasimamot. Hallelujah! Simula nang makilala niya ang Panginoong Jesus ng year 1981 magkahanggang ngayon, nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya at pag-ibig sa ating Diyos. Hallelujah! Yung ibang mga accomplishment po niya, nakapag-travel po siya sa Korea, umattend po siya ng Church Growth Conference sa Korea ng year 2001, at yung Vision Explosion sa Oregon ng year 2005. At hindi ko na po papahabain, baka lalo pa yung kabahan. Dahil puno po siya ng pagpapala, puno po, naranasan po niya yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Sa kanya po natin pakinggan yung kanyang patotoo. Kung paano pumilos ang Diyos na may ihahayag niya na talagang wala nga pong imposible sa ating Diyos. Dahil naranasan niya mismo sa buhay niya. Akin pong ipakilala sa inyo at palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay ng ating pastora, Shoni Umali. Anniversary, 14th anniversary ng Warabi. Amen. Happy anniversary! Warabi. At palagi ka rin yung Diyos at patuloyin ko na kanilagumay. Natilabot ko ang 14 years at hindi lang yan ang aabuti ng Warabi. Amen. Hanggang sa dumating si Lord, Warabi ay Warabi. At Diyos na Warabi. Amen. Amen. So, magandang tanghali at hapon, gabi na ba? Sa aking mga pastor, hirap po ng pautitang, mga pastor, mga pastora, at sa ating mga kapatid sa Panginoon, magandang tanghali sa inyong lahat. Nagpapasal ako ng kamo. Nahirap tumayo sa gitna ng ako lang ang salita dito, kaya medyo pabayaan niyo muna ako nga mag-alis ng kaba. Amen. Samahan niyo muna ako sa isang maikling panalangin at huhugot lang ako ng lakas sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na umubuha po ako at humugot ako ng lakas sa iyo. Sapagkat inaamin ko, wala ako, Panginoon. Zero. So, balit ako'y narito, O God, dahil tinawag mo ako, I believe, Lord, sasamahan mo ako, Diyos, hanggang sa wakas, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe sa oras na ito, O God. Na alam ko na nilangisan mo na ito, Panginoon, ang pamag-ibigay mo sa akin, O Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat na, Panginoon, sa anointing na ibinigay mo sa akin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salitang aking sasambitin. Na ito'y inilagay mo at ilalagay mo patuloy sa ating lalong isipan. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming itataas, tunay ang lahat ay lalapit sa iyo. Sapagkat ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Pangalan mataas sa lahat ng pangalan at walang lalapit dito ang nakapangyarihan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa oras na ito. Naangkin ko ang iyong pagko-cover sa akin, lalagay mo ko sa iyong likuran. Ikaw ang makita at maluwalhati. Salamat po. Binibigay ko lahat ng kapurihan ko sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Samahan niyo ko lang kung sabi ng Amen. Amen! Amen!
napakaganda po ng kanilang team. Mountain mover. Nothing is impossible. Amen. Dahil ang ating Diyos ay buhay, talagang masasabi natin, nothing is impossible. Amen? Nothing is impossible. Hallelujah. Magkwento lang ako ng konti. Ay balita sa akin ng aking mentor na ang China pala ay meron 700 bundok na pinapatag at gagawin disyerto. 700 bundok. Tayo kaya, ilang bundok kaya ang ating papatagin ngayon? Hallelujah! Sama-sama tayo, kaya tayo narito upang magpatag, itulak ang mga bundok sa buhay natin. Naniniwala ba kayo? At meron ba kayong mga bundok sa panahon nito? Amen. Hindi pa alam kung anong bundok yun, ano? Amen. So, pag sinabing bundok, para bang kahirap na abutin, ano? Pero, itanong natin, may nakakit sa bundok ng Fuji. Oh, hallelujah! Sa bundok ng Fuji, ang ating mga kapatid, mga pastor, magpunta ng Fuji. Pero, gagawin sila hindi nakabot sa pinakatuktok. Pero sila ay nag-try. Nakarating sa 7, sa 8. Pero praise God, naroon nakita ang kanilang kalakasan. At sa kanilang pagpunta ng bundok, siyempre nagayak sila, di ba? Nagayak sila, di pwede sila pumunta na ng basta-basta. Una, anong nilang ginayak? Siyempre yung kanilang mga pisikal. Hindi ka pwede pumunta sa bundok na hindi ka praktisado sa walking, sa jogging, o any practice na ginawa mo para yung katawan ay mabanat, di ba? Kung ikaw pupunta agad doon, baka sa 5 ka lang, sinasabi nilang nasa 5 ka pa lang. Yung hinatid ka pa lang ng bus, doon ka pa lang. At siyempre, may giniyak din silang mga paraphernalia. May ila, may flashlight, may kapote, siyempre handa ka, baka umulan. May mga, yung pag-ginawa nila, dahil malamig ang Fuji, di ba ba? So, yun po, nagayak sila ng lahat na dapat nakagamitan kapag sa bundok. So, tayo lang po, ay may dapat igayak sa bundok na ating itutulak, na ating pagsasama-samahin ngayon sa hapong ito na magtulong-tulungan ang bundok na hadlang sa atin na para makakilos ang Diyos o para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, let us be ready and be strong. Amen? Hindi pwede hindi strong. Siyempre, magtutulak tayo ng bundok, ano? Magpapatag tayo gaya ng China upang gawin disyerto ang bundok. Amen? Hallelujah! So, basahin natin yung ating text sa Mateo 17, samahan niyo ko. Mateo 17:20 hanggang 21. Yan. Nakalagay na pala doon. Pero ako babasahin ko po. English po yung nandiyan. Babasahin ko naman sa Tagalog. Amen. Ang sabi dito, sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat. At sa inyo hindi may pangyayari. Nothing will be impossible to you. Sa verse 21, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng pananampalataya at pag-aayuno. Amen. Purihin ng Panginoon. Pagpalain niya kayo ng salita. So dito, nakita natin yung sagot ng Panginoon dito na at sinabi niya sa kanila. Sino ang pinagsabihan nito? Ang mga alagad. Diba? Kung babasahin natin yung bandang taas nito, yung mga taas na verse nito, nakikita natin doon na may lumapit sa mga alagad na ama ng bata inaalihan ng demonyo. At hiningin nila na pagalingin o paalisin yung demonyo. Nakita naman natin doon na ang mga alagad ay nag-try to be cast out a demon without success. Kasi sabi nga, kasi lumapit sila sa Panginoon na, palihim, bakit hindi namin napaalis ang demonyo? Sabi nga sinabi sila ng Panginoon, ano? Dahil sa kakauntian ng inyong
out ayon sa kanilang, nagpinas nila ayon lang sa kanilang kakayahan. No? Hindi nila pagaling ang batang lalaki na inilapit ng ama na inaalihan ng demonyo dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kasi ang sabi ko sa unang verse, dahil sa inyong hindi wala yung sinabi. Dahil sa inyong walang pananampalataya. Doon na sa konti, sabi nga dito, kung inailagay lamang sa tamang pananampalataya, sa tamang pananampalataya, sa ating makapangyarihan Diyos, sabi dito, then even a tiny grain of faith would be enough. Nothing is impossible when our faith is in God. This kind of faith moves mountain and makes all things possible. So nakita natin dito, nagpalayas ng demonyo yung mga alagad na wala silang pananampalataya. Pwede pala yun, Pero yun nga, kaya tayo minsan nalulungkot tayo, minsan bakit ganon, kala ko ba, nasa atin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, dito makikita natin, wala. Kasi kasama nila ang Diyos. Kasama nila ang Panginoong sa Kristo. Para bang sa aking buhay, pagkakasama ko si Pastor, para bang sabi ko, si Pastor na lang. Para bang sa kanya ko kinukuha sa kanya ko binibigay lahat yung gano'n. Pero, hindi pala tama, Kasi, talaga lahat tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. So, yun, So, makikita natin dito na, ang sabi ng Mateo 11:23 kasi ganito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunod ka at matapon ka sa dagat at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso kung maniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi. Mangyayari nga iyon sa kanya. So anong pinaka to? Magsalita ka sa bundok. So sa bundok, magsalita ka sa bundok. Ano ba ito yung bundok na yari ng bato? Hindi po. Hindi natin kaya na utusan ng bundok na yan. Ano itong bundok na ating pinag-uusapan sa hapon ito? Ang bundok sa buhay ng mananampalataya, ano ito? Ang bundok ay ang mga problema sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Ay mga hadlang laban sa salita ng Diyos para sa buhay ng bawat isa. Hindi maaaring ang plano ng Diyos, hindi mangyari ang plano ng Diyos sa buhay natin sapagkat ang mga bundok na ito ay siyang nagpapakupad. Nagpapakupad paggalaw mo sa kaharian ng Diyos. So, ano-ano itong mga bundok na ito? Maano ito yung bundok na kasakitan, bundok na kahirapan, bundok na sa trabaho. Basta yung mga bagay na humahadlang sa'yo upang hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo. Yun po ay mga bundok na tinatawag. Hindi ka makadalo ng gawain, busy, bundok po yun, di ba? Merong bundok yun. So, ganito po, Diba? Sa mananampalataya at maraming mananampalataya, umuubos ng panalangin o panahon sa prayer. Tama naman, di ba? Upang sabihin sa Diyos na detalyado ang kanyang mga bundok, na may patiyak, may hibik, na parang imposibleng maalis ang harang na bundok sa kanyang buhay. Sa Exodus 14, kuminsan kasi hindi puro iyak di ba? Sa Exodus 14, 15, 16, di ba si Moses? Nung kanyang dadalhin ang mga Israelitas sa lupang pangako sa So, hinahamon sila ni Paraon. Ngayon, nang sila ay masukol na sa dagat, di ba? Haya na yung mga kalaban, haya na yung mga sila Paraon, yung mga kabayo mahabos sa kanila. So, siyempre, takot sila, haya na paano po sila makakataan? Umiyak na si Moses. So, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Bakit ka humihigbi? Ano niya? Salitain mo sa mga Israelita. Ano nangyari na magsalita si Moses? Di ba nakaraan sila na hati ang dagat? Sila nakaraan sa ibabaw ng lupa. So, ganyan ang ibig sabihin sa atin, Magsalita ka sa bundok.
magsalita ka sa mundo. Kasi hindi pwedeng puro iyak. Hindi pwede nga, minsan di rin na puro, may time na kailangan magsalita. Sige. Ang sabi pa dito sa sa Marcos 11:24, di ba? Amen. Gagawin natin ganito. Sa atin yung panalangin, nananalangin tayo. Dapat, gagawin lang ng Diyos ang mga bagay na dapat tayo ang gumawa. Nananalangin sa Diyos ng mga bagay na dapat ay available o karapat-dapat para sa atin. Halimbawa, ano yung tulad ng wisdom at knowledge, yun ang kailangan natin ipanalangin sa Diyos. Bigyan tayo ng karunungan. Ano ba ang gagawin natin? Karunungan, wisdom. Sa mga bundok natin, sa mga problema ng buhay natin. So, tayo may responsibilidad nito, no? Kung tayo ay kulang ng mga ito, sabi na, sa Marcos 11:24, sabi, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo iyon at mapapasa inyo. So, ano ang dapat gawin, no? Sabi, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, yung mga bagay na ating ay mga bundok natin, sabi, idalangin. So, dito sa pagdalangin, papasok tayo sa panalangin, di ba? Siyempre, kapag tayo nanalangin, anong una natin ginagawa? Di ba, nagpapakumbaba muna tayo. Mihingi tayo ng mga kapatawaran sa lahat ng mga nagawa natin. Hindi naman natin lagi sinasabi na perfect tayo, di ba? Minsan lang, yung pag-iisip natin, pag-isipin natin kapwa natin. Kasalanan na yan eh. Minsan nakatingin tayo ng kapangin. Kasalanan na yun. Kaya kailangan natin talaga ang manalangin. Pagka kasi namin panalangin, sakot na rin yung pagpapakumbaba. And then kapag tayo ay nakapagpakumbaba, so doon na tayo makakahingi. Di ba? Sa panalangin na sabi, may 3 kinds of prayer na lagi natin nadidinig ito, prayer ng lepers anointing. Yung lepers yun nga, nagpapakumbaba ka, humingi ka ng tawad, kasalanan. Di ba? So, pangalawa, pag nakahingi ka ng tawad, priestly anointing. Ano itong priestly anointing? Ang priestly anointing yung pag namamagitan ka na. Namamagitan ka na sa mga nililig sa'yo, sino pa panalangin mo, hindi pang sarili mo lagi lang, no? So, yun. Pangatlo, ito na yung dapat na ating posisyon. Kingly anointing. Ano yung kingly anointing? Ito yung may authority ka na. Di ba? So, kaya kung minsan mga Kristiyano laging talunan, hindi alam yung posisyon. Nang tanggapin natin si Lord, binigay niya sa atin ito di ba? Si Lord buhay sa atin. Kaya magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Amen? At nothing is impossible. Sabi niya, dahil siya ay buhay. Kung ikay naniniwala ang buhay si Kristo sa buhay mo, nothing is impossible. Ano yung mabundok natin ka? Amen? Amen? Hallelujah! To God be the glory. So, sabi dito, kapag ikaw ay nanalangin at humingi, maniwala ka. Sabi niya, paniwalaan ninyo, tinanggap na ninyo iyon. Tinanggap. So, ibig sabihin, tinanggap, past tense, di ba? Tinanggap na eh. Angking ka na lang ngayon ang angking. Di ba? Ay, yes! Aka na lang ng Di ba? Kasi pagkatanggap mo na. At yun ay kay mapapasa iyo. So, pasalamat na lang tayo ng pasalamat. Di ba? Kasi kung mabubutos ka na lang sa mga bundok na nakaharang sa harapan mo. Hallelujah! Upang makahayo, upang makalakad, upang makita sa atin yung tunay na pagsunod kay Kristo. Amen? Kung tayo may espiritu naman ng unbelief, hindi nawawala ito, no? O kawalan ng tiwala sa Word of God. Pinapaya na tayo, ay ito na nga, sabi dito dun sa verse 20, di ba? Manalangin na may pag-aayuno. Bakit kailangan yon? Una, upang palakasin sa atin yung ating pananampalataya. Yung panalangin at yung pag-aayuno. Ang panalangin kasi, upang lumakas yung faith and trust sa ating spiritual na buhay. Ang trust, napakahalaga po nito, yung trust natin sa Panginoon.
When you trust the Lord, He will turn impossible situation for you to good, ano? Para sa mabuti. He makes the impossible possible. He makes the impossible possible. Ano to? Ang aking matay ng lalabo, sinulat ko na. Ang sabi dito, when you trust the Lord, He will turn the possible situation for your good. He makes the impossible possible. Something good is going to happen. Tinatago ng labo ng pangalan. Something good is going to happen. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, na kaya napakahalaga yung trust. Trust. Hallelujah. At ang pag-aayuno naman, ito naman yung para maalis yung mga bundok na nakaharang sa atin. Kaya kailangan natin mag-ayuno. Maraming taong maasa at naniniwala kasi sa nakikita, nahihipo, naamoy, nalalasahan, nararamdaman. Hindi dapat payagan ang mga bagay na nararamdaman ay laging panaigin sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya, ang sabi ng Hebrew 11:1, di ba? Pagtiyak sa isang bagay na hindi mo nakikita. Kasi kapag nakikita mo, hindi pananampalataya yun. Tapos na yun, hindi na masasabing pananampalataya. Ang pananampalataya galing sa Diyos. Mananampalataya ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Mananampalataya ka sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Yun po yung pananampalataya tinatawag ng mga Kristiyano. Hallelujah. Hindi dapat panaigin ang gawa ng lamang. Ito na, no? Ang gawa ng lamang, laban sa ating mga espiritu sa kalooban ng Spirit man. Ang sabi ng Galatia ang sabi sa Efeso 4:22 hanggang 24. Ang sabi niya, iwan. Iwan, alin ang pinaiiwan? Yung dating pamumuhay. Tapos, gubarin ang dating pagkatao. Diba? Kuminsan kasi nakasuot pa rin sa atin to eh. Kaya hindi natin nakuha yung mga bagay na para bang tila kahirap tugunin ng Diyos. Why? Dahil meron tayo nito mga hindi iniiwan yung dating pamumuhay. Alam naman natin si Lord ay kumikilo sa buhay natin kapag tayo talaga ay. Yun nga, kailangan meron yung pagpapakumbaba. 1 John 1:9, naghihingi ng pag nagkasala ka, dapat ka kay Lord. Diba? Yun. So, at yun, at ang sabi dito, ayun na pala. Hindi pa yan, sige. Magtanim sa Espiritu at umani ng Espiritu, Galatia 6:7. Kaya yung Espiritu ng Diyos, huwag natin kalilimutan sa buhay natin. Yan ang nagpapaalala sa atin. Yan ang nagkukumbig sa atin. Yan ang teacher natin. Ang panalangin, ito na. Ang panalangin ay isang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay nagdaragdag ng ating pagtitiwala sa ating relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan nito tinanggap natin ang ating hinihiling sa Diyos. Di ba sa Mateo 17:8, ang sabi dito, tumatanggap ang bawat humihingi. Siyempre, kapag hindi ka humingi, hindi ka tatanggap. Makakasumpong ang bawat humahanap. Ano pa? Pagbubuksan ang mga kumakato. Kaya meron tayong tungkulin, mga kapatid. Hindi isang si Lord na kailangan mo, hindi ka nagsasalita, hindi ka bibigay sa harap ko. Hindi po. Kaya nga tayo binigyan ng labi, kaya tayo binigyan ng isip. Hallelujah. Amen. At ang sabi pa ng John 16:22-24, John 16:22-24, punta po tayo sa John 16:22-24. 16.
Sabi dito, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. So ano daw ang dapat natin gawin? Ano ang pinatatandaan dito? Kapag tayo ay humingi, saan tayo hingi? Sa Ama. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, di ba? At ibibigay niya sa inyo. So may instruction ng panalangin eh. Di ba yung Ama, kailangan ano natin sa ating prayer, doon natin hingin sa pangalan ni Jesus. Sabi doon sa sa John 16:23, di po ba? So sabi ng salita ng Diyos yan, ano? At ang sabi ng 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Tingnan niyo, pangalan ng Panginoon. Talaga makapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Di ba? Hindi pa kayo humingi sa pangalan ko, sabi niya. Humingi kayo, tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Amen. So, ang kagalakan pala, kapag tayo talaga ay humingi. Amen. Hallelujah. So, marami tayong mga nakakaligtaan na pangako ng salita ng Diyos na ito'y para sa atin, kung minsan din natin nagagamit. Kaya minsan, para tayo para bang walang buhay ang ating pagiging Kristiyano, di ba? Para ganun din. Para rin yung dati mong buhay na hindi mo nakilala si Kristo. Because sa kakulangan natin na kaalaman ng Word of God. Sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Napakahalaga po niya ng pagbulay-bulay, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag po natin kalimutan yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. So yun po, Meron tayong mga dapat gawin. At teka, sabihin ko muna yung pagliban sa pagkain o pag-aayuno, napakahalaga nito. Baka natin makaligtaan. Tayo mga Kristiyano, kung minsan hindi na tayo nakakapag-ayuno. Salamat sa every fourth Saturday, may prayer and fasting na po persa. Amen. Dapat pala natin talagang magkaroon ang buhay spiritual natin ng prayer and fasting. Kaya, mga kapatid, huwag po tayo magdalawang isip kapag merong schedule ang prayer and fasting ng JCOB. Ang pagliban sa pagkain o pag-aayuno ay hindi napapakilos ang Diyos. Uy, Ang pagliban sa pagkain o pag-aayuno ay hindi nagpapakilos sa Diyos. Bagkos, tayo ang kinikilos ng Diyos kapag tayo ay nag-aayuno. Amen? Amen? Tinutulungan tayo ng pag-aayuno sa pagkain na makaalis sa mga natural na pakiramdam ng tao o natural realm. Tinutulungan tayo upang maging sensitibo sa mga bagay na espiritual ukol sa Diyos. Tignan nyo nga, kaya hindi nyo pa ba napansin pag tayo nagpapasting, mahina ang laman natin, pero malakas ang espiritu. Diba? Kaya nga tayo nakakarinig ng mga salit ng mga word ni Lord sa atin, nakakarinig tayo ng mga vision. Alam ko, vision na. Hindi po. Pinasusuko ng pag-aayuno ang ating mga laman. Yan. Na sumusunod sa espiritu ng pagkatao. Ang Diyos ang nagiging pinakapangunahing pinanggagalingan ng lakas natin. Kapag tayo nag-aayuno, ang salita ng Diyos ang tanging pinanggagalingan ng lakas mo. Amen po ba tayo doon? Mateo 4:4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Hallelujah. Kapag nag-aayuno isang tao, dinidisiplina ng Espiritu ang ating laman na masunod ang Espiritu, na sumunod sa Espiritu. Sinasabihan natin ang ating laman sumunod sa sinasabi ng Espiritu, dominado ng Espiritu, dominado ng Espiritu man natin ang ating fallen
blessed. Ang prayer at fasting ay tinatawag natin na spiritual discipline. At mas nalalagay tayo sa pagtitiwala upang magsalita ng buong kumpiyansa sa ating mga bundok. Yun. Nagkakaroon doon tuloy tayo ng kumpiyansa o kalakasan upang magsalita sa mga bundok natin upang sa'y utusan. Kasi nadaig na natin yung ating laman, yung ating mga spirit, ating mga blessed. Ayun, amen. At hindi rin sinabi naman ng Panginoon Jesus na i-deny o huwag pansinin o ignore natin ang bundok. Natin ay mga problema. At lalo hindi natin pinagsasanayan ang positibong kaisipan o positive thinking na sinasabi ng paulit-ulit ng isang bagay hanggang sa pumasok sa ating kaisipan ang positibong pag-ugali ay maganda. Ngunit hindi ito ang sinasabi ng Panginoon na dapat gawin sa ating mga bundok. Halimbawa, may nararamdaman ka, di ba? Sabi natin, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Pero nararamdaman mo pa. Di ba? Kaya ko. Pero, mahina ka. Diba? Pero maganda rin di ba? Pero sabi dito, bagkos ito ay dapat nating utusan o sabihan na umalis ang mga bundok sa ating mga buhay. Utusan lumipat. Utusan lumipat. Sabi na nga, Marcos 11:23. Marcos 11:23, di ba sabi dito? Marcos 11:23. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na nangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. So, ayun, naliwanag, magsalita tayo sa bundok. Kailangan lang magkaroon tayo ng pananampalataya tayo mag-alinlangan. Kasi kung minsan, sinabi natin, sinabi na, nag-pray tayo na, Lord, binibigay ko na po sa iyo, ganyan nila. Binigay nga natin. Pagtalikod naman natin, maya-maya, niisip na natin, naku, saan kaya kukunin? Bakit? Pinansyal. Naku, saan kaya kukunin? Saan kaya magagaling talaga yung pera na yun? Kung halimbawa, malaki, di ba? Hindi natin binigay. Kinuha rin natin. Halimbawa, yung may masakit sa atin. Lord, tanggalin niyo nga po yung pinanalangin natin, yung nararamdaman mo ito. Maya, tumaligod ka na, malis ka na sa prayer mo. Paano ka magtatanggal ito? Sabi ng doktor, ano ito, ganun. Hindi natin talaga binigay. Hindi talaga natin pinagkatiwala sa Diyos. Nasa atin pa rin. So, ito yung instruction ni Jesus patungkol sa ating mga ina. Instruction of Jesus Christ concerning the mountain or problem. Instruction ni Jesus patungkol sa mga bundok o problema. Na ito ay katungkulan ng act ng mga believers o responsibility. Number 1, sabi doon, to receive. O paniwalaan na ito ay ating tinanggap kapag tayo ay nanalangin. Marcos 11:24. Paniwalaan na ito ay ating tinanggap. So ang kalaban talaga natin kung minsan yung kainipan, di ba? Minsan naiinip tayo. Talaga ba akong tinugon ng Diyos? Ba't ang tagal? Para ba yung gusto natin, ang pagawa natin kay Lord? Hindi tayo nananampalataya. Ano ba ang gagawin ni Lord sa hinihingi mo? O maghintay tayo. Sabi dito, tinanggap. Paniwalaan na ito ay tinanggap kapag tayo ay nanalangin. So, pananampalataya. Paniwalaan ang tinanggap mo na ang hinihingi. So, doon din sa to speak. Mag-utos ka sa bundok na mag-utos ka sa bundok na kinakaharap mo ngayon. Anong bundok na kinakaharap mo ngayon, mga kapatid? Hindi bundok na ito, bundok ng problema. So, sabi, na mayroon ka, ano gagawin? Yes, utusan.
niyang direksyon palayasin sa iyong katawan, sa iyong kapaligiran. Mateo 12:28. Napakahalaga ng pag-utos. May authority na po tayo. Gamitin na po natin yung ating mga authority na binigay ng Panginoon sa atin. Utos kailangan sa mga bundok. Huwag po iyak, huwag po puro iyak, huwag puro parang nagsusumamo, parang ka nakikiusap. Hindi po. May time na tumindig ka sa authority yung binigay sa iyo ng Diyos. Amen. Sa Mateo 12:28, kung ang Espiritu ng Diyos ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo, mga demonyo, nangangahulugan dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaya na natin. Amen? Kaya na natin magpalayas ng demonyo. Number 3, to save. O teka, balik po tayo sa number 2. Ito na po yung authority. Di ba? Yung number 2, authority yung utos. So yung number 3, magsalita kung anong gusto mong mangyari sa iyong buhay. Yun, mangyari. Magsalita, wag po natin panghulaan ng Diyos. Sabihin natin kung ano. Specific po. Wag natin iyakan lang si Lord. Alam naman ni Lord na marunong siya sa lahat eh. Hello? Magsalita. Di ba? Magsalita ka. Kaya nga tayo binigyan ng bibig. Hallelujah. So, magsalita ka at mangyayari sa iyong buhay at iyon ay pangyayarihin. Sa Mateo 8:13, at sinabi ni Jesus, ito yung tungkol sa Kapitan Centurion. Dito, nagsalita ko anong gusto mong mangyari sa iyong buhay at iyon ang mangyayari. Ang Kapitan Centurion dito, di ba? Hiniling niya na pagalingin ang kanyang alipin na nasa ratay ng karamdaman. Ang sabi ng Panginoon, pagagalingin niya, pupunta siya. Anong sabi ng Centurion? Ang sabi niya, hindi na po niyo kailangan pumaroon sa tahanan ko. Salitain niyo lang ang salita ay mangyayari, ay gagaling na ang aking alipin. Alam niyo, yun ang gusto ng Panginoon eh. Magsalita tayo. O yung pananampalataya alam niyo, hinangaan ng Panginoon itong pananampalataya ng Centurion na ito. Doon sa verse 10, hinangaan ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Nun lang siya nakakita ng ganong kalaking pananampalataya. So yung maliit na pananampalataya, tinutugon na po ito ng Panginoon. Wala pong problema. Basta ang faith natin ay sa Panginoon, kahit siya gabutin ng mustasa, gagawa ang Diyos. Kikilos si Lord. Mangyayari yung gusto mo. Nothing is impossible. Kahit ito kasi lang ang butil ng mustasa. So dito nakita natin, humanga si Lord sa malaki. Kaya kung palalakihin ka natin ang ating pananampalataya, lalong hahangaan tayo ng Diyos. Lalong amaze si Lord sa ating mga buhay pananampalataya. Dalawa po itong hinangaan ng Panginoon ng pananampalataya ito. Alin yun? Yung babaeng humihingi rin ang kagalingan sa kanyang anak. Ang sabi ng Panginoon, hindi binibigay sa mga aso yung pagkain ng amo. Ano ang sabi ng babae? Ang tutaman ay kukakain sa ilalim ng hapag. Sabi niya, nahumulog din. Alam mo, napahanga ng Panginoon yung kanyang pananampalataya na yun. President, sana ganun din po ang gawin natin pananampalataya. Para tayo kaluguran ng Diyos, para tayo ay hangaan ng Diyos sa ating pananampalataya. Tandaan po natin ang Diyos ay nalulunod na kapag tayo ay lumalapit ng may pananampalataya. So, yun. Kaya maliit man yan, malaki, lalaki yan. Nakita po natin yung butil ng mustasa, napakaliit. Pero kapag ito ay namunga, di ba? Nasisilungan ito ng mga ibon. So, hindi sa atin. Kapag tayo nakita may pananampalataya ng isang tao, marami ang lalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Hallelujah! Marami magpapapray sa iyo. Marami malalapit sa iyo na, paano ba gagawin ko? Because nakita sa iyo yung pananampalataya na kahit yan nakita ang buti mustasa, lalaki yan. Habang ginagamit ko yung faith ko, lalaki yan. Hallelujah! Hindi ka naman sisiyan sa maliit, amen, di ba? Kung minsan ang hinihingi mo lang eh. Minsan ilaglag lang
ganda na pinag-pray mo. Di ba? Siyempre, tinigil ka ni Lord, dahil pananampalataya kung gabot ng mustasa. Bukas mga Lord, pati patay, kaya mong buhayin. Amen! Amen! Nothing is impossible. Hallelujah! Kapag nanandisal ang puso mo, amen! Amen! Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! So, responsibilidad ng isang believer na magsalita sa kanyang bundok. Sapagkat kung hindi siya magsasalita sa bundok o sa mga ito, tandaan natin, ang mga bundok natin ang magsasalita sa atin. Ano yun? Kung hindi mo utusan magsasalita sa bundok na nasa iyo, ikaw ang sakit na yan o ang bundok na yan ang magsasalita sa iyo. Halimbawa, ano yun? Halimbawa, naghihirap ka. Ano lumalabas sa bibig mo? Ang hirap naman ng buhay. Ang walang pera, wala man ang... Yung kapuro, di ba, nagsalita na sa'yo, yung problema mo. O halimbawa, may kasakit na ka, masakit ang ulo mo. Sa halip mong utusan, ikaw ang magutok, ikaw inutusan, at sabi sa'yo nung sakit mo. Matulog ka lang, masakit ang ulo mo, huwag ka lang tumakas sa gawain. Umuulan, di ba? Magkakasakit ka, lalagnatin ka, masakit na yung ulo mo. Yan. Kaya kung hindi natin siya uutusan, tayo uutusan, mga kapatid. Amen! Utusan natin yan! Hallelujah! Bago siya mag-utos sa atin. Praise God! Speak it! Amen! Say it! Speak it! And receive it! Amen! Ito pa, mga dapat gawin sa bundok natin o sa mga problema natin. Parang paulit-ulit, ano? Pero may praise God, ito. Ang sabi, number 1, I will not doubt to the word of God. Santiago 1:6. Ano sabi ng Santiago 1:6? Santiago. Okay. Ayan, dapat manalig, huwag mag-alinlangan. What will be your condition? Bakit anak, nandun na tayo? Ito pa pala, napunta ka na dyan. Ito pa tayo. Nandali, nagkulang ang anak ko mag-type. Ito pa tayo. Ang dapat gawin sa bundok natin, ito po yun. Ano ba yan? Tutuwatin mo na yan. Susunod yan. Magsasalita ako at maghuhutos sa aking mga bundok na umalis at malipat. Marcos 11:23. Number 2, magsasalita ako na nagbibigay buhay o mga salitang nagbibigay buhay na mula kay Kristo o sa Panginoong Jesus. John 6:63. John 6:63. At iba pakibasa nga po. Kita mo natin? Amen. John 6:63. Okay, Ate Beth, go. Datapwat. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang Espiritu, dito magagawa ng laman na masalitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu ang buhay. Amen. Sabi to kasi dito, magsasalita ako. Ano na ito, deklarasyon mo ng impersonal to, no? Magsasalita ako ng nagbibigay buhay o mga salitang nagbibigay buhay na mula sa ating Panginoong Jesucristo. John 6:63. Number 3, magsasalita ako ng may kapamahalaan sa mga problema na pumipigil sa kalooban ng Diyos na nangyari sa aking buhay. John 10:19. John 10:19. Ang sabi dito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, ito na. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas sa talakdan at yumapak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. So, ano binigay sa atin na dito? Power, authority. So, kaya dapat magsasalita. Ako, sabihin natin, na may kapamahalaan sa mga problema na pumipigil sa kalooban ng Diyos na nangyari sa buhay ko. Amen. At sabi ng Marcos 16, teka, dadugtugan ko ng kompleto kasi maganda yung unang verse 2 eh.
Yung Lucas 10:19 na to. Alam niyo, tuwa, di ba, tungkol ito sa 72 na sinugo ni Lord. Di ba tuwa sila na bumalik sa Panginoon, sabi nila, sumunod sa kanila ang mga demonyo. Sumunod sa kanila. Tuwa sila. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, alam niya. Kasi, alam bakit? Sabi na nga, nakita niyang nahulog si Satanas na parang kidlat. So, ibig sabihin, nasaan si Satanas ngayon? Nasa lupa, di ba? So, tingnan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan mo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ba sabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Alam niya may mamumuis sa atin dito eh. Alam niya narito si Satanas. So, binigay niya ngayon yung, kaya binigyan tayo ngayon ng kapangyarihan. Kaya katuntua yung 72 na napaalis nila yung demonyo sa pangalan ni Jesus. Tandaan lang po natin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, alam natin ang kaaway o ang Satanas ay narito sa lupa ngayon. Kasi nakita ni Lord itong nahulog, kaya tayo binigyan ng kapangyarihan. Hallelujah! Nasa atin po ang kapangyarihan. Amen! Amen! Kaya alam niyo na gagawin niyo kapag medyo may nanggugulo sa inyo. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Marcos 16:17. Ito, ipang-apat natin, sa mga bagay na may kapamahalan, ako ay hihilingin ko sa Diyos na mangyari ang kanyang kalooban upang ang kalooban niya ay matupad sa akin. Matupad. Sabi naman na 16:17, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Ano yun? Sa pangalan ko ay magpapalayas kayo ng mga demonyo at magsasalita sa ibang wika. Alam nyo, nakapangyarihan yung dalawang binigay ng Panginoon nito sa atin, di ba? Magpalayas ng demonyo at yung magsalita sa ibang wika. Alam nyo, kapag dumarating sa atin yung mga pagdududa, mga takot, ito po yung sasandata natin. Magsalita lang tayo ng speaking tongue. Magsalita tayo ng pakalangit na wika. Amen. Kasi ito ay nag-edify sa atin, di ba? Nakapagpapalakas sa atin, kaya kung kayo nangihina, kaya kung hindi pa kayo dinadagdan ng ito isang kapangyarihan nato, nahihingin po ito. Hingin po ninyo. At ito yung isang kalakasan sa ating Pilipina nga, namumuhay dito sa lupa na, sabi nga, narito ang Satanas ng Diablo. Hallelujah! So, ito na yung kondisyon ng puso. Kondisyon ng ating mga puso. Yung kanina. Dalawa lang naman ito. Sabi nito, personal muli natin. Ako ay magiging matatag at hindi pa bago-bago ang isip o pananampalataya. So, sa Santiago 1:6, yun na nga ang sinabi ni Ate Beth kanina. Santiago 1:6. Yan. Santiago 1:6. Beth, ulitin mo nga pag-iingay si mga... Subalit ang humili dapat manalig at huwag mag-alilangan, sapagkat ang nag-aalilangan ay parang araw sa Ayun. Amen. Dapat kapag ikaw nanghili, huwag kang mag-aalilangan na ibibigay sa Diyos. Parang raw isang alon sa dagat na kung saan ipadpar ng hangin. Hallelujah. At ito pa isang dapat natin gawin para maging matatag at hindi pa bago-bago ang ating kaisipan. Romans 12:2. Hindi na sinulat, Romans 12:2. Alas alam na po na lahat yan. Romans 12:2. Yan, mag-iba. Yan, magbago ng isip. Amen. So, mahalaga yung pagbabago ng isip. Renewing your mind, sabi nga. Number 2, magdadala ako ng mabuting kayamanan ng pananampalataya sa aking puso. Napakahalaga po talaga ng pananampalataya kapag Kristiyano ka. Matatawag ka ng Kristiyano kapag ikaw may pananampalataya dahil kay Kristo. Hallelujah! Mateo 12:35, Mateo 12, chapter 12, verses
35 hanggang 37. Basahin natin itong Mateo 12. 35 hanggang 37. Pakibasa nga, anong unang nakakita na? A good man Ayan. out of the good treasure of his heart brings forth good things. And the evil man out of the evil treasure brings forth evil things. 35 hanggang 37, Pastor. But I say to you that for every idle word man may speak, he will give account of it in the days of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Amen. Thank you, Pastor. Sabi, magdadala ako ng mabuting kayamanan ng pananampalataya sa aking puso. Ito ang dapat nating anuhin, no? 35 nito. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. So makikita natin dalawang uri ng tao, di ba? Sa kanyang puso, yung nilalaman ng kanyang puso. Kapag mabuti, praise God. Mabuti. Kapag masama ang nilalabas, so, masamang tao yun. Amen. Sa 36, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Tingnan po natin, makapangyarihan ng salita, no? Kaya huwag tayo magsasalita ng mga salitang hindi maganda. Kasi susulit daw natin sa Panginoon lahat ito. Pag susulit natin lahat ang sinabi natin sa Panginoon. Kaya ang sabihin lang natin ay yung word of God. Tiyak ito ay ang kalooban ng Diyos na salita para sa atin. So ang 37, sapagkat ikaw ay pinawalang sala o parurusahan batay sa iyong sinalita. Kaya napakahalaga po yung ating pananalita. Kaya lagi natin, bago natin bitawan ang salita, isipin natin, sabi nga ng iba, isipin natin makasampu. Ang dami, no? Amen. Dapat tayo mabakaso kayo mag-alam. Ano ang gusto mong mangyari sa'yo? Ayan na. Ano ang gusto mong mangyari sa'yo? Number 1. Hindi yata na. Ang lahat ng bagay na aming sasalitain ayon sa Marcos 11:23 ay mangyayari ayon sa salita ng Diyos. Kaya ayokong magsasalita ng mga bagay na walang katuturan at hindi napapakinabangan. Yun, yun po ang ating dapat natin gustong mangyari sa atin. Ang ating namin sasabihin ay laging may kabuluhan. Laging may pagpala. Di ba sabi nga, dapat na lumabas sa ating mga labi ay yung salita na may lasang asin. May biyaya. Na kapag sinilita mo sa isang tao, siya ay giginhawa. Amen. So, napakahalaga po na ilagay natin sa ating puso ang bagay na yun. So, ang sabi pa rito, mangyayari ayon sa salita ng Diyos. Ay mangyayari ayon sa salita ng Diyos. Kaya ayoko magsalita ng mga bagay na walang katuturan at hindi mapapakinabangan. Ang sabi ng Hebreo 11:3 naman, Hebreo 11:3, dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So, yung sabihin, kaya napakahalaga ng salita. Alam natin na ang sanlibutan ay nalikha o narito, nakikita natin. Ito sa salita lang ng ating Panginoon. Sa salita. Diba? Natatag lahat ang narito. Diba? Kaya na, yun, ang dapat natin, gustuin natin mangyari sa atin. Magsalita tayo ng may pakinabang. Magsalita tayo ng may lasa. Magsalita tayo ng may kagalingan. Magsalita tayo ng mabuti. Lahat ang bagay na mabuti ang gawin na sabihin natin. So, kailangan tanggapin ang ating kailan? Ito na. Kailan matatanggap ang ating pananampalataya? Ito. Kapag ako ay nanalangin sa Diyos
tatanggapin ko. Sapagkat ang pananampalataya ay tinanggap kapag tayo ay nananalangin. So, magbibigay ako ng konting testimony. Kasi ito ang gusto ng aking mga kapatid din sa Warabi. Ang testimony kung paano ko yung bundok o kung paano yung storm ng buhay ko. Ay, sabi nga, ang bagyo hindi ito inaabot na 1 taon, tanda natin. Ang bagyo, hindi 2 araw, 3 araw. Pero kung bagyo inaabot na 1 taon, wala, di ba? Yung nga lang 3 araw, lalos na yung bagyo dumaan sa Nueva Ecija, grabe na nangyari. Yung isang... So hindi po, wala akong bagyo o walang problema na hindi ito nalulunasan o hindi ito natatagpusan nating napaglalampasan, sabi nga, no? October 2011 at 2012, si Ate Connie ang saksi ng lahat ng buhay ko. Una kasi, di ba, meron tayong check-up every year sa Kuyaksyon, binipapadala sa atin. Sorry, kasi ito, no? Obligado ako magpa-check up. So, sa loob ng 4 na taon tayo papacheck up. Lagi ko kasama si Ate Connie kasi ni Hong Kuwakaroon na. So, praise God sa buhay ng Ate Connie at nariyan siya na siyang tumutulong na ma'am sa amin. Sa loob ng 4 na taon na Ate Connie o 5? 4 na taon. Nung last na x-ray sa akin, x-ray lang naman saka clear naman lahat kaya. Ang meron lang daw ako konting cholesterol, pero hindi rin ako nagagamot at walking lang daw, makakaya na kung ako'y nag-iingat. Di ginawa ko, itong last na x-ray sa akin, ito na po katapusan ko. Yung x-ray na last sa akin itong August 2012, dito nila nakita mayroong puti ang baga ko. Mayroong puti. At ngayon, sabi ng doktora, hindi maganda ang mayroong puti dito, sabi niya. Hindi ba pwedeng ipa-CT scan? So, CT scan ako sa matuloy na sabi, nakita ko tatakot kasi hindi ko pa pinapasok lahat ng bagay na akin napasok. CT scan. Talagang kinakabog ako, sabi nung nilalaglag ka ba? Ang intern, ninenervous ako dahil first time yun eh. Hindi, sabi ko, ninenervous na ako. Hindi ko explain sa kanya. At ito, pinasok na ako. Nakita talaga mayroon puti. So, ang sabi niya, hindi maganda to. Hindi maganda yung puti ka. Nirekomenda kami sa Ryogoku Hospital. So, nagpunta kami ngayon ng Ryogoku. After doon, in-x-ray na naman ako. Pinunan ako ng dugo. Para sa kung ano man yun. Sinitis ka na naman ako. Hindi. Nakita meron nga. Talagang meron. Ayan. Meron. Sabi ng doktor nito, para makasigurado tayo, ito ang pinakamagaling na ikay ng Japan, sabi niya. Inaalim na sinabi niya, no? Ang PET CT tinatawag. Ito ang magdidetect sa'yo kung may cancer ka o wala. Naku, cancer na, nandito ko na salitang cancer, naku pa lang, kaya mumuhungan ko matin ng salitang cancer, no? So walang magagawa, nandun na, simulan na, no? Schedule kami. Punta kami ng PET CT. Naku, talagang ninervous kasi wala akong alam sa mga bagay na bigla na lang darating sa buhay mo yun. Pero wala akong nararamdaman. Wala naman akong nararamdaman sa katawan ko. So, pinasok ako ng PET CT ngayon. Sinasakan ako ng radiation. Kung ano nga yung sinasasak sa'yo kapag ikaw pala ay at PET CT, CT scan. So, hindi pa man, sabi ko nga, nilalagay na ng sakit ng katawan ko kasi wala namang nararamdaman eh. Sasaka ka ng radiation. At ikaw nito tanong kung ano nararamdaman ko dyan. Sabi ko, wala naman kasi zero. Sabi daw, zero yung radiation sinasak. Zero, pero bawal lumapit sa'yo 7 years. Bawal lumapit ang test. Paano zero yun? Diba? Sige, attend pa rin ako ng mga gawain. Di, ayan. Tatapos na naman. So, kulang namin na result. Kasi kapag nagpula yun, may cancer ka. Yun na raw magdidetect. Yun na raw mataas na pag-detect kung may cancer ang tao. Hindi na kailangan i-biopsy. Yun ang sabi nila kasi yun lang malalaman ako kay may cancer. E di ngayon, dumating na uli yung check-up ko na after ilang araw, napasok kami na siyempre, prayer. Pero hindi na sa prayer ang lahat kasama yung mga kapatid na nagmamahal sa akin. Salamat sa mga prayer nyo, sa aking mga anak, siyempre, ganun ba man nakaamba? Kailangan talagang mo rin ibunulin mo na sa prayer. Doon ka talaga dapat manalangin kung ano ba yung mensahe na Diyos dito. So, matuloy na sabi, wala, yun pa rin. Yun pa rin. Ang laki.
At walang pula. So, tuwa ako, sabi niya, no trace of cancer. Sabi niya, ano. Umuwi ako ng Pilipinas kami, nagbakasyon. Nagpa-second opinion ako ng Pilipinas. Di ngayon, talagang nakita nila, meron talagang puti. Ang sabi sa atin, TB. So, sige, nagpaano ko, TB. Naggamot ako ng TB. Kaya lang, nakakailang araw pa lang ako naggamot ng TB. Para akong mamamatay na. Kasi nanghina ang katawan ko, hindi ako makahinga. Kasi kung di lang ginagamot sa'yo, kasi awalay, di ba? Sabi ko, mamamatay ako dito, hindi ko na ito inumin. Tinigil ko, kasi kada inom ko, hindi ako makahinga talaga para may bumamara dito. Tinigil ko siya. Hindi, panalangin. Patuloy na sabi, bumalik ulit kami dito. Kasi ang sabi ng doktor, isang check-up pa tayo. Kapag iyan ay nag-move, tuluyan tayo ng gamutan. Kapag iyan ay yan pa rin, ibig sabihin, scars lang yan. Sabi niya. Ayon sa paliwanag na tigong sa akin sa Nihongo. Pero natatandaan ko mga sinabi. So, nung magpa-check up ulit kami na another check up na naman, another CT scan na naman, another kuha na naman ng dugo, another na, lahat na naman kinuha sa akin, at x-ray ng x-ray. Yun. Ang sabi, nag-move. Nag-move daw. Di ba? Lumaki. So, ibig sabihin, kapag lumaki, meron silang ibig sabihin na parang cancerous, ganyan, ano? Kapag ito na, cancer. Talagang, parang ano, dinadago ka ng liquid ko. Ang meron sabihin na, iskatikon na, tuloy-tuloy ang ano nila talaga yan. Andun pala kami, sinabi na lang ng Trace sa akin, kailangan ko raw i-biopsy. Samantalang sinabi na nila na yung PET CT nito ang pinakamagaling ng mag-trace ko kaya kasi wala. Pinaraan nila ako sa PET CT para siguraduhin na nga. Para issue nila yung biopsy na yung ito paradaanin. Eh ang sabi nila, paliwanag nila, kapag ito ay pinadaan, dudugo, huwag akong mag-alala, sabi niya. Pero kapag hindi ito naampat yung dugo, o-operahan ka namin. Sabi ko, ala, lumala na yata. Eh, yung hindi pa yung baga na nakitang puti, o-operahan na nila ako dahil sa dugo hindi aampat. Kasi posible talaga eh, dahil dadaan daw pinaliwanag sa akin doktor sa Pilipinas yan sa mga medical center. At yung sabi ko, Ate Connie, sabi ko, pwede bang magmuna? Kasi in-schedule na tayo, di ba? In-schedule na kami, talaga apurahan sila. Sabi ko, teka muna, ang alam ko, pag kay Lord, medyo dahan-dahan. Pag kay Satanas, Abraham, yung bang walang pagitan. Sabi ko, teka muna, Ate Connie, magpipray muna ko. Sabi ko, wag mo muna anuhin. Pati sa Ate Connie, naliliti na rin sa akin, eh, no? Sabi niya, maganda, pag-usapan mo na yung pamilya. Tawag kay pastor na gano'n. Siguro si pastor, ewan ko ang ginawa, nung nangyari, marinig ng cancer o biopsy, ganyan ako. Talagang, sabi namin, nilapitan pa kami sa pamilya. Binigay nila itong dadali namin sa pagpababiopsy, kailangan ng ospital na i-accept sa ospital. Naku, alam nyo, hindi kami napunta ng schedule. Sabi natin ko, hindi naman tayo pupunta, wala tayo na sa pinta pupunta. Sabi ko, paano ako tawagan? Hindi ako tatawagan, sabi natin ko, hala, sa akin tumawag, kumakain niya ng tanghalian ng araw na ibabayos ako kasi hindi kami nagpunta. Siyempre, nakakaintindi naman ng konti lang. Sabi niya, gawin mo ngayon na, ba't andyan ka? Sabi ko, asan ka? Sabi niya, sabi ko, asimusin, sabi ko, hindi ka na, sabi ko, ayun ka naman Nihongo, please, sabi ko, ego, please, sabi ko, para masabi ko yung edi tawag siya ng marunong mag-ego. Edi ayun, nagkausap kami, yun nga, sabi ko na, hindi na lang ako sa Pilipinas na lang ako magpapacheck up, sa may family doctor naman kami doon. Ginanong ko na lang, so tuloy na sabi, hindi na magpacheck up na, pero talaga tinawagan ako. After nung hindi lang namin si Genesis, pero nagpe-pray pa kami talaga kay Lord, uuwi ako o hindi, kung magpapating ako o hindi. Pero talagang gusto ko talagang yung faith ba? Pero yung salitang cancer talaga hindi ko matabanan ng oras na yun. Talagang iniyak ko talaga sa Panginoon na, Panginoon, ano ba ang nais ko sa buhay ko? Ano ang gusto mong gawin ko? Alam mo yun lang nga sabi ko sa Panginoon, hindi yung paano na Panginoon, ano ang gusto mo pang gawin ko sa buhay? Yun ang pray ko sa Kanya. Na maiiyak talaga magdamag ka, matutulog, nanalain ako, iyak ako sa Panginoon. Pati mga anak ko natuto talaga manalain na talagang panalangin, pati mga apo ko lahat.
praise God, at yung mga kapatiran, nakita ko na talagang yung pagmamahal, nakakagaling sa puso. Yung mga prayer ninyo, salamat sa mga prayer ninyo. Isang kalakasan yan. Kasi kailangan pag malakas ang ating espiritu, nadadaig ng mga negatibong bagay. Kaya masarap kong sama-sama na ipapanalangin. At ito pa, nung umuwi na ako ng Pilipinas, di ba sabi ko, si Genesis dumating na dito, nalala ko itong yung maiwanan ko. Si Pastor, paano ito pinuto? Sa loob ng 35 years, doon lang kami nagkahiwalay. Paano, sabi ko, paano mangyayari sa amin ganyan? Pero alam nyo, kapag talaga si Lord ang kumilos at nailapit na natin lahat kay Lord, si Lord ang gagawa na lahat ng bagay. Alalahanin ko nga, binili na si Pastor, na kaya ni James na lahat. Pati nga hindi ko nagawa ni James na yung napababaan niya, yung sugar ng daddy niya, ng buong wala ako. Talagang hindi tumaas. Dahil ang pagkain niya talagang balance. Eh sa akin medyo ano ako, konti pa, gusto mo ba? Ganun medyo may konti akong naaawa ako, baka nagugutom pa. Eh di bibigyan ko pa, si James hindi. Pag binigay sa kanya, tama na. At hindi makakagaling si Pastor talaga. Nangyari siya, no? Praise God, all things work together for good. Yung alalahanin ko nung uwi ako sa Pilipinas, at ito na, pagdating ko nung unang araw, ando na kaagad yung schedule ng anak ko. Praise God din sa ating mga anak na talaga kapag natin naihubog sa pagmamahal, yung pagkalinga. Tinan mo, si Pastor ang nag-alaga anak na talagang binigay yung best niya sa pag-aalaga. Nakita namin kung paano sila, yung pagmamahal. Na talagang isang naging kalakasan sa amin yun. Yung ako naman talaga ando ng dalawa kong anak na si Leslie at si Leonard. Talagang dahil ko pa yung may mga anak sa aking mga apo, talaga ako sila. O kung pa lang sabihin na nila, o yun si mama, kaya sila dapat naka-schedule na ako, ayan ha. Matuloy na salita, baka tayo buti ng na nagpa-check up na uli ako ng ating medical center. So, hinihingi nila yung record ko dito para ma-trace nila kung ano talaga Eh, hindi naman natin pwede po na yun nga, nakuha nila Ate Karen, kailangan pa nilang pumirma. Kinuha din yung record dito. In-x-ray ako, sinitiskan ako, lahat din ginawa hanggang sa yung may sinasaksak sa'yo para yung ihian mo, para hindi baka masaksakan ng ibang magkaroon ka ng infection, ganyan. Maraming bagay na ginawa sa akin. Pero, praise God at lahat naman ay ang Diyos talaga kapag inilaga mo sa Panginoon, kapag binigay mo sa Panginoon. At sabi nga, ang panahon na yun, ang lahat ng ginawa ko, i-trust ko lang si Lord. I-trust ko lang talaga ang Diyos sa buhay ko. Nag-trust ako, tatlong bagay yung ginawa ko sa Kanya, tinrust ko ang Diyos, minagnify ko si Jesus sa buhay ko, na siya ay buhay, tinawag na ako, nag-sakripisyo ako sa Panginoon, yung prayer ni Isikayas, prayer ko, Lord, may ginawa kami sa iyo, para hindi mo pagalingin, ito man hindi mo bigyan ng kapayapaan ng isip. Alam mo, ang kalaban ng pinakamalaki kong sakit na nangyari, yung sa isip, wala nga akong nararamdaman, pero yung sabihin sa'yo may cancer ka, o hindi napakahirap naparawang inakapit yung kamatayan mo, kung ano yung pumapasok sa isip mo, pero salamat sa kaaliman ng Diyos. At nung patuloy na sabi na biopsy na ako doon, at sa akin dito, di parang dito, di ba? Sa akin hindi, dito lang pinadaan, dito lang stitches ang ginamit, ay, ang karayong na 8 sila yan. At ilang oras din akong tulog at natapos, hindi ko alam na habang binabiopsy ako, under ako ng CT scan. Sa CT scan. So, nung kunin ko yung result, siyempre talagang ano pa pa siya Panginoon, na inakin ko yung talagang, Lord, ikaw po Panginoon, bahala ka na, binibigay ko na sa'yo. Wala na akong alam na panalangin. Sabi ko, binibigay ko na sa'yo. Ano gano'n, wala na. Wala na akong sabi. Patuloy na sabi, dumating ang result. Doon pa lang, nagkaroon na ng kapayapaan yung mga anak ko habang ako'y binabiopsy. Sabi nung nagbabiopsy, ng doktor, pasalamat kayo, sabi. Ako, tawag ni kapatid mo, ako itong Leonard ni nervyos, akala rin ni Leonard ko ano na nangyari. Kaya ikaw naman, late, dahan-dahan ka naman, mamamatay ako sa'yo, sabi ng kapatid, ang sabi, sa lahat daw ng binabiopsy nila na may cancer, na ang trace nila ay cancer, malambot. Yun daw sa akin, inano nila matigas. Kaya nga, ang tagal Kasi kapag daw ako humihinga, at tumataas yung karayom, hindi nila makuha. Kaya ang tagal ko sa loob ng, yung biopsyhan. Tulog ako, hindi ko alam wala akong alam na Praise God, nung lumabas na ako,
talagang pilitan ko sa anesthesia. Pero sabi niya, Mama, mag-angkat. Si Daddy, nag-aalala, pinanonood ka. Kaya kahit ako talagang lasing na ano, ako, gumanon ako na parang sabi kayo, Pastor, okay na, gano'n. Nakangiti pa rin ako. Kaya sabi nga nila, ako laging may ngiti sa labi, kahit may masakit na ano, nakangiti pa rin ako. Praise God. Ito po ang resulta. Negative po lahat. Ito ng TV, negative po lahat yan. Lahat inano sa akin, kaya lang. Negative lahat. Bigla naman ako tinubuan na nga. Imagine nyo naman, sa loob ng 6 na buwan, 6 na CT scan sa PET CT, 6 na X-ray, hindi lang 6 na X-ray, biling-biling lahat, yung kaliwa, kanan, harap, likod. Ilang radiation, gano'ng radiation yung pumasok sa katawan mo? Alam nyo, hindi nyo pala nung nararamdaman sa una na yun yung radiation na yun, yung ano? Nararamdaman mo pala siya na nag-iinit ang katawan mo, dandan-dandan, yung nagdadaan ng araw, nalalambot ka, na parang kang nahahapo, yun pala yung ano. Ang dalas kasi sabi ng doktor, naku, bakit ka naman na ganyan? Dapat 2 times lang daw sa isang taon ang X-ray o radiation o ang CT scan. Kailangan daw 2 beses lang. Kailangan ko 6 na CT scan, 6 na X-ray, nagbalik-balik na ganyan. Isang PET CT, sama sa 6 yun. Imagine nyo yung tumating sa katawan ko kung di ba talagang pag-aari ako ng Diyos at talagang nothing is impossible for our God. Our God is stronger. Our God is bigger. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. At sabi nga ng Pilipos, nangyayari po ako, ang sabi ng Pilipos 1:12, kay Pablo, di ba na si Pablo ay nakulong ng 4.5 years? Pero ang sabi niya rito ay, ito'y alam ang inanghin ko sa sarili ko ito. Ginagawa ko ito. Ipinamuhay ko ito. Pilipos 1:12. Pilipos 1:12. Pilipos 1:12. Yan. Wala, hindi mabasa. Tinakita mo? Now I want you to know that what has happened to me has really served to advance the gospel. Amen. Kay Pablo yan. Pero pinangkin ko sa akin ito, sabi dito sa Tagalog. Ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Alam nyo, ang nangyari sa akin ito, siguro, sabi nga ni Mami sa akin, yung word of encouragement ni Mami sa akin, Pastora, kaya nangyari sa'yo, ibinalik ka ni Lord yan para magamit ka. Nag-encourage sa akin yun. Naging matapang ako. Dati, hindi ako nagsishare sa mga, hindi ako mapagbuka ng bibig ng tungkol sa kaligtasan. Hindi ako ganun eh. Pero alam mo, nang mangyari sa akin ito, kahit sino, sinisharean ko yung kapatid sa kapatid natin, na-sharean ko sa 7-11 pa. Lantaran talaga, naupo kami doon. Sinyan ako sa ng kaligtasan na siya Iglesia ni Cristo pa. Alam nyo, yun ang binigay na, yun ang pakinabang ko sa nangyari sa akin na all things work together for good na. Binigyan lang ako ni Lord ng tapang, binigyan ako ni Lord ng yung hindi ko ginagawa, gagawin ko. Praise God, Iglesia ni Cristo, sabi nga niya sa akin, nag-text siya, sabi niya, Pastora, salamat po sa inyong share, naliwanagan po ako. Hayaan niyo po, hahanap ako ng church. Sabi niya nun. Na-share ko siya, tapos yun na nga sunod yung invitation sa akin sa anniversary na ako ayaw ko talaga yung ganito, pero sabi nga, yung salitang, ayaw ko yung ba gano'n. Kaya kapag ako'y sinabihan ngayon na ako magsasalita, ako gagawin ako, hindi na ako ngayon tumatanggi. Baka mangyari kasi yung nangyari, kasi gano'n ako, yun ang deal sa akin ni Lord. Kasi ang sabi ng Panginoon sa akin sa mga word natin prayer, di ba may mga word tayo pinupanak tayo sasama-sama natin na ang natandaan ko sa marami sa mga anak ko, hindi ko natandaan eh. Kaya nag-aaral sa pastor, hindi ko tinatandaan yung mga bagay na dapat mong tandaan sa mga nangyayari sa mundo. Ang natandaan ko sa Warabi, sabi doon, I speak healing to those who dwell in humility, love, and mercy. So inangin ko ngayon na kulang ako doon. Kinausap ako ng Diyos doon. Akin yun.
inamin ko yung word na yun na akin yun. Kailangan ko ito ang aking ipalakasin sa buhay ko. Praise God, yun ang pagtuturo natin. Kasi sa lahat ng minsan sa gumagawa ang Diyos sa buhay natin, para sa ikabubuti natin, pinahintulot siya, hindi para sa ikapahama ko, hindi para sa ikabubuti natin. Kaya, hallelujah, na-praise lang natin, sarili na natin sa buhay natin. Lord, ano ang gusto mo kailangan sa akin? Hallelujah. Kaya, sasabihin sa rin ng Diyos, ito ako ngayon, sabi ko nga, tatangi sana ako sa wala na, andyan naman si ano natin na, hindi na ako tumuli, baka, ginanong na nilabi ko, at po, total, si Lord naman talaga talaga zero ko, pero sa Panginoon. Kaya to God be the glory. Ang conclusion po natin ay ito na. Jeremiah 51:25. Ano to? Behold, I am against thee, O destroying mountain, saith the Lord, which destroyest all the earth, and I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a barren mountain. So 26, and they shall not take of this top of thee a stone for a corner, nor a stone for a foundation, but thou shalt be desolate forever, saith the Lord. So, ang Diyos ay laban sa mga bundok na tinatawag niya mapahuwasan. So, laban. Kaya, utos lang, mga kapatid. Magsalita lang, ha? Laban si Lord sa mga bundok na mapanguwasak sa ating buhay, lalo na sa mga anak ng Diyos, lalo sa atin, no? Na gumigiba ng buong sanlibutan tulad ng kalamidad. Yan. Kalamidad, ang Panginoon ay mahanap ng mga taong mag-e-execute o magpapatupad ng autoridad na galing sa Diyos upang mabalik ang orderliness sa mundo. Handa pa tayong gawin ito? Amen. Alam niyo, kapag may kalamidad din, di ba, ang layo na magnanakaw ay pumatay, sumira. Ang layo ng Satanas o ng kaaway, sumira, magsira, magnakaw, at pumatay. So, kapag nakikita natin ang isang bagay, halimbawa, kalamidad, sabi natin, galing sa pinatulot ng Panginoon. Pero kapag naman siguro, nakapapanira na, sabi dito, naghahanap daw si Lord na mag-execute. O, yung mga tao nga, pwede naman utusan di ba? Kasi ang dami na experience na, ang dami ng mga testimony na, kapag inutusan, yung ulan talagang bagsak na grabe na, bahana. Hindi pa ba utusan yan? Sasabihin pa ba sa Lord, maawa, okay lang yun, okay din yun. Pero sabi niya, utusan mo. Lalo na yung mga may hangganan sila, kung kasaan lang sila ng lilay ng Diyos. So, pwede natin utusan. Ang mga kanina sabi niya, ulan, tumigil ka. May gawain sa marami. Tumigil ka in Jesus' name. Tumigil sa tindi. Basta ginamit ko yung di ba? At nakarating tayo, nakarating dito na. O, di ba? Kasi sinusunod tayo na ano ng Panginoon. Hindi. Basta maganda nila, i-pray natin sa sarili natin. Di ba? Kaysa naman na sa laki, siguro talagang ganyan. Ano yan? Gawa ng ano yan eh. Basta tanggapin na lang natin ang takbo ng mundo yan na maraming talaga. Natural lang yan kasi matandaan. No! Hindi po natin dapat din ang paligid sa sarili natin. So, gagawin ang bundok na tupo. Walang batong makukuha upang ito yung bundok na pamawasak, ano? Walang bundok na makukuha upang gawing panulak o saligang foundation, dalawa. Number 3, mananatiling wasak habang panahon. Hallelujah. So, dito tayo magwawakas. When you pray,